Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agna. At welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos, Seminary Edition. At ang topic po natin ngayong araw ay demons. Totoo ba na may guardian demons? And ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 6 verse 12 at ngayong araw po ay March 13, 2025. Ephesians 6:12, for our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sa Tagalog po, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita sa nagahari sa sanlibutan sa kadiliman, ito laban sa hukbo spiritual ng kasamaan na kalangitan. And ang teaching number 1 po natin is demons are real and active. Sabi po dito na yung demons ay totoo po talaga at active po ito sa bawat buhay natin at dito sa earth, na kaya po tayo nakakagawa ng kasalanan dahil nga po sa patuloy na pagsasabi sa'yo, pag-uutos sa'yo ng demons para makagawa ka ng kasalanan. And teaching number 2, demons deceive and lead people astray. Sabi po dito na yung demons talagang nadideceive yan natin ng people, and yung people is nalilid sa mga kasalanan, like sa kasalanan sa mata, kasalanan sa laman, kasalanan sa kamay, kahit saan po. Ayun po yung mga deceive and dalilid ng demon, yung people astray. And teaching number 3, demons have no authority over Christians. Sabi po dito na ang demons ay walang-walang ang mga demons daw po ay walang-wala sa Christians, walang-wala sa Diyos natin, na kapag po yung demons is nasa church ng Christians is walang-wala po yan dahil talong-talo po yan ng ating Panginoong Diyos. Demons have no authority over Christians. And application number 1, flee from temptation and devil's scheme. Sabi po dito na alisin po natin, layuan po natin yung temptation and yung devil's schemes na pag-uuto sa atin ng mga demons. And application number 2, attack Satan's territory through the gospel. Sabi po dito na i-attack po natin, huwag natin layuan, kundi i-attack natin yung yung territory ng Satan's na through the gospel, na alisin natin to at labanan natin to, at dapat nalayuan natin to yung mga Satan's territory. And application number 3, live by the truth as a defense against Satan lies. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na layuan natin yung buhay na makasalanan, and i-defense natin yung sarili natin against sa mga kasalanan, sa mga kasalungalingan ng Satan na yan. And discussion, why should Christians use the flee and attack strategy? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw, na tayong mga Christians is ginagamit po natin yung flee and attack para yung flee is maiwasan natin, malayuan natin, and yung attack is malabanan natin yung mga kasalanan ng demons na yan. Ayun po yung strategy natin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.